Marilag na Paul TBC, labag man po sa pinag-uutos mo, ay hinihatid ko sa inyong harapan ang mga taong ito na nag-aabol sa ating bilanggo. Sila'y pinatuloy ko sapagkat sa wari ko ay may sapat na kamahalan upang makiharap sa marurangal na Ginoo na dito ay nagpupulong. Ang babaeng ito po, ang ina ng ating bilanggo na hinatulan sa ngayon. At tila isasaysay sa inyo ang buong karahingan. Sa dating ayos. Hoy, babae! Ikaw nga ba ang ina ng Diyos na namamaralalig? Hari ng pangkulturan? Hari! Matuwid po ang iyong turing at ako'y Sukat na! Hoy, babae! Ina ng isang hari? Hari ang iyong anak! Hari! Mga Ginoo, ang pangungusap na narinig nyo sa babae niyan ay isa pang mahalagang patunay sa mga kasinungalingang aral ni Kristo. Pinalad kaming lubak sa pagtulog nyo dito ngayon sapagkat pinagtibay ninyong lalo ang bigat ng kasalanan na napapataw sa iyong anak. Ikaw, babae, dapat mo sanang inaralan ng magaling. Ang pinamuna mo ng buwan ay di, kundi hinayaan mo mailaw sa diwas ng pasalan, pagsisinungaling, pandaraya, pagpapalalo, pagtulong-tulungan, at paghihikayat ng madlang tao sa bayan ng pawang kaululan. Di yata't nakaharap ka pa sa amin upang manghingi marahil ng kuntimang habag. Ikaw ang may kasalanan sa pagpakaanyaya ni Jesus. Ikaw ang inang nagudlok sa kamatayan ng iyong anak. ngunit aling kaasalan ang karapat dapat ipagdusa. At nang inyong pinararatangan sa pilon, at gayon na lamang ang pagkabuot sa isang taong nakikisama sa bayan at walang pinangangaral lalagi, hindi ang pagmamahalan at pagkakapwa-tao. Babae ka nga! At napagkikilala kong ikaw ay tagabungit! Wala kang amuang sa iyong sinasalaysay. Kaya di na dapat pakipatulan. Hindi mo natatanto ang ginagawang pagkugulo ng iyong anak at pamamansat ng kabulanan. Ang lahat ng yan, hindi mo natatalastas. Palibasa ay inakanyang taong sinungaling. At ikaw naman, Nicodemus, nakikilala kong lubos. May nasakatang gumusot sa pulong namin mga tibubos. Ano't nang ihumasok? Katwiran ay karapatan, magtanggol ay kaawaan, nililikoy tututulan, anuman ang kasapitan, magpasaan man humanggan. Sapagkat ang pang-abay hindi dapat, at pag-aping maliwanag, lalo na't sa kabagabag, na aking namamalas, ang puso ko'y nababagabag. At may pagpapalagay niyo bagang panggugulo, ang pagtuturo sa bayan ng isang matuwid na pananampalataya sa isang Diyos na totoo, na siyang lumalang ng langit at lupa. At aling kaasalan sa mundo ang nararapat pakipurihin
di gaya ng kababaang loob na kanyang ipinamalas upang siya'y uluranin ng lahat ng kaharian dito sa lupa. Kung hangad ni Jesus ang lumabas tangan sa mga punong kinikilala sa Hudya, ay ano? Anong kahulugan ng kanyang itinuturo sa mga Herodyano na ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos naman? Ayon sa kailingan at sumbong ng karami, ay aming hinuhusay. Nililinis niyang paratang niyang maling kaisipan. Yan ay lubos na pag-ayat sa hari ng sansinukob. Namamali ka, Nicodemo! Taong tunay yaong si Jesus, nilangkapan ang pagka-Diyos. Ipinamamarali ni Kristo. Nasya raw ang Mesiyas na nanaw dito sa lupa upang magharis sa kaudyan. At sa di mabilang na tao ay inihayag niya na igigiba niya ang dakilang templo ng Jerusalem. At sa loob ng 3 araw na singkat ay muli niyang ibabangon. Minsan ay pinulo niya ang simbahan. At doon ay pinagtabuyan niya ng hampas sa mga ginoong walang binabagabag na kahit na sino upang siya'y paniwala ang Diyos. Pinapanalig ng mga ito ang mga gayumang marahil natutunan niya sa kanyang mga ninuno. Ang mga kahunghangang ito, Nicodemus, ay hindi maaaring malingid sa mga mata ng punong kinikilala, kaya kinakailangan tumbasan ng kaparusahang nararapat. Alang-alang sa kapayapaan. Yan ang anak ng Ama at Ama ng anak niya. Isip loob ay isa, espiritong walang hangga, walang iba kundi siya. Iisa silang tatlo, nananaw dito sa mundo, at ngayon ay pinatatanto ko ang lubos na pagkatotoo. At di ba alam ninyo? At may pag-aalinlangan mo baga pilon ang pagka-Diyos niya. Sinabi ng propetang Mikiyas na isisilang sa Belen ang tagapatnugod sa bayang Israel, sa landas ng langit. Doon nga'y pinanganak si Jesus sa gitna ng pag-aawitan ng sandaigdig na pinuspos ng kapurihan ng mga hari dito sa silangan. Nakatagpuan, hindi sinasaysay sa kasulatan. Ang anak ng Diyos ay isisilang sa sinapupunan ng isang hawak ng babaeng taga-bukid, si Kristo. Si Kristo ay isang anak lamang ng isang matandang alwagi sa Nazaret na walang muwang. Sa lakad ng pangyayari sa bayan, alin ang mapagpapatibay ng kanyang pagka-Diyos? Nicodemus, sa pagkawari ko'y panggugulo lang sa amin ang inyong ipinarito. Ano? Ano pang hinangad? Makipaglaban! Makipaglaban! Ang naping matuwid ng isang tao at ipaninaw ang kamalian sa kanya'y binibintang na sala. Kung gayon ay nahuli na kayo lubak, sapagkat napagtibay na ang hatol na iginawat kay Kristo. Hinatulang patayin si Jesus. Pinapirmahan namin! Ngayon na rin pumabalik! Pinagtibay ninyo ang hatol? Oo! At aling kautusan ang sa inyo'y nagdulot na umusig at humatol sa kasalanang may parusang kamatayan. Yan ay kataksilan nga at bintang ninyong akala kay Jesus nakababa. At aling kasulatan kaya ang pinagkulan nyo na sama? Nicodemus, masdan mo at sa kasulatan ay alalagda ang kapangyarihan ng punong Hudyo na makilitis sa bawat may hunghang na loob na lumalapastangan sa relihiyon. Halika't magbastan mo!
kay laking pagyurak ninyo sa karapatan ng Romang sa ating sumasakop. Sa isang sandali, nais ninyong baliktarin ang dito ay pamamalakad upang masiyahan ang nais ninyong masasama. Niyari ninyo sa kadiliman ng gabi ang taksil na alituntunin sa pagdusta sa katwiran ng isang mabait na tao. At inangkin ninyo ngayon ang buong kapangyarihan upang makitil sa ilalim ng inyong matatalas na kuko ang buhay ng isang tao. Kung si Jesus man ay naging dapat sa hatol ng kamatayan, ay hindi ang Sinedril, kundi ang puno saserdotes ang makapaglilitis at makapagpapasya, kundi ang prator na si Poncio Pilato, prokurador ng Cesar at vice-presidente ng Syria, ang siyang may karapatang humukom sa kasalanang gaya ng inyong binibintang. Dalubhasa ang ating Nicodemus. At ano? Sino ba ang inaalam mong nararapat na magmalasangit sa kalinisan ng leon kung di ang may kapangyarihan sa udya? Lalong katuwa-tuwa ang inyong mga pahayag, ang Sinedril ng tagahatol at ang pamunang Roma ang tagapagpatupad ng hatol sa ang lupain, at aling kasulatan na bibilin ang ganyang pamamalakad, kung di nga lamang sa mga ulo niyong may lipustang masamang kaisipan. Anong halaga ng hukuman kung matapos makapaggawad ng parusa ay wala naman makapagpaganap ng parusang iyan? Parusa? Masasabi mo ang lahat ng ibig mong sabihin. Datapwat. Datapwat malino na nalalagdag sa kautusan ni Moises ang katwiran ng aming ginagawa. Tunay at sa katwiran ay nalalagda ang kapangyarihan ng Hudyo upang lumitis sa salang mabibigat. Ngunit sa pool ng masakop ng Roma, ang kaharian ng Hudya, ang kapangyarihang iyon ay inangkin na ng pamurahan, dito ay halal. At sa lalawigang ito, si Poncio Pilato, kinatawan ng Cesar, at saklaw ng kanyang katungkulan, ang umusid sa salang mabibigat, at liban na sa kanya, ay wala nang maaaring manghimasok sa gayong gawain. Nicodemus, ikaw ay magpahinga at nang di ka nababagal. Ang lahat ng tao mo sumat na, sapagkat lipas na sa panahon, hindi lang kami, kung hindi ang buong bayan na napupot sa walang habas na pananandakan, yang taong mapangas. Kaya Nicodemus, sukat na ang iyong magpapatuwid. Sayang at di ka napaaga ng dating. Di sinsanay na iligtas mo sa kamatayan ang iyong ipinagtatanggol. Huwag mo akong uyaming pilon. Talagang wala akong makita sa inyong ipinasya. Nagpakalabis kayo sa pagtupad ng inyong tungkulin, kaya hindi nagkaroon ng bisa ang inyong ginagawa. Hanggang sa ngayon, bukod sa rito, isang tadhanang mahigpit ang binabawal ng kautusan, ang humatol sa kasalanang mabibigat sa araw din ng pagsisimula ng paglilitis, gaya rin naman ng paggawad sa gabi ng hatol. Datapwat ang mga batas na ito ay sinalansang din ninyo sa pag-agap marahil na huwag masikatan ng araw ang mga tahing-tahing katampalasanan niyari ninyo sa kadiliman ng gabi. Nicodemus, hindi mo ba natatastas
Nakunga sa Pasko na hindi manangaos ng paghamon sa kanya. Nararapat nga sana huwag tulang si Jesus. Ngunit, ano ang gagawin? Bukas ay pangiling. Araw na mautso. Pahangay mabalang ang nakalulikong pagbatong kaysa mapuwing ang alituntunin ng ganyang paraan. Talagang siniil ninyo ang matuwid ng isang nasusumbong. Palibhasay, wala kayong ibang pita kundi siya'y papatay. Pinihit niyo siya ng ayon sa liin. Ay hindi! Kung hindi, upang patayin ang walang liban. Ganito may pagpapalagay ko sa mga kawil-kawil na nangyari sa usap na ito. Natatakot kayong makipag-iganti ng bayan si Jesus. Kaya't sa kadiliman ng gabi ay pinaglamayan ninyo ang pagbutas sa kanyang buhay. Palibhasay, wala kayong ibang pita kundi bawang kataksilan. Anong lakit kaluwagan sa Sinedrin? Hindi mo ba natatalastas? Nasa libro'y nasusulat. Sa Galilea ay walang sumikat kahit na marunong o pantas. Ano? Ano siya'y nagbabansag? Kay Pas? Ano? Pilon! Nicodemus! Sina kayo'y mga gisip. Sinahon bagay taga saan? At si Hosias na marangal. Di ba't sa Galileang bayan, doon tumubo at sumilang yaong mga paham? Kung kaya't sa Galileang bayan, bawat propetang sumilang, o marunong kaya naman, kaya inyong pinababatay, kaya aping-api itong bayan? Nicodemus, ano't nasa sasakitan kang totoo sa aming pagpapasya sa katauhan ni Jesus? Nabayaran ka ba ng salapi? Gaano? Gaano kalaki sa iyo inupa ng kanyang mga kasama? Hindi sa labi! Hindi na naman! Wala! Wala kong niya pagmamalasakit ko na niyurakan ninyo nang wala mong timang pitagan. Nicodemus, lumakad ka na. At di namin kailangan ang iyong mga ipaliwanag. Sayang ang panahon naming ginugol sa pakikinig sa'yo. Kaya Nicodemus, lumakad ka na. Kay Pas, Ano? Pilon, kayo'y mga gisip, ang katwiran ay huwag ilihis. Kahit anong masakit, mamamatay sa pilit! Sa inyong ibabaw ay bubugso, ang kakilakilapit na sumpa ng may gabay. Kaibakan! Ang tumista sa katwiran, lumaigid sa may gabal. Wala kailangan! Kay Pas, Pilon, kami ay paalam.